So nasusunod pa rin yung sa taxi na which is parang on the first kilometer 13.50. Tas 2 pesos kada 1 minute ano. So ang ganda kung ganito may HMO ka, insured sa madaling sabi. Mas maganda nga to, di ka mahihirapan na, diba? 600 units within Metro Manila lang. May mga times ba na kapag ganito nagpapadagdag na pamasahe? For example, bawal sa list mo. Kasi may ibang taxi drivers kasi na ang ginagawa plastic. Diba? Habang nag-uusap, so at least magkaroon man ng problema, andun yung nakikita nila yung pinag-uusapan na. So parang yung okay. Online payment na good naman. Meron din system, meron din tulad kanina. Ang lumabas na pera, di pa siya nako-convert into peso. So 8 hours ang biyahe na dito. So wala kang overtime. Yung break time. Saan ka nagta-charge? Sa depot ka. Yung depot nyo dun sa kung yung address na nakalagay sa MGP. Kaloocan. Kumbaga may boundary, may sahod pa rin kayo. Kahit kung paano yung pag-charge nyo. By team, may schedule. So, for example, ikaw 1 o'clock, tapos matatapos ka last days. Okay. Kasi since 600, ano yun, ilang team kayo? 600 units. So, hindi pa naman makatong. Okay. So, maaaring dumami. Yun, mas maganda yun, may beneficio pa. Accessible mo. And then, tsaka napakalaking bagay nito kung sinasabi mo sa akin, meron kang mga beneficio like SSS pag-EV. Ay, saan yan sa mata mo tingin ko, not necessary
siyempre may Kasi isang... namang ano ko sa diabetic ako. Ah, Yung medical ko, natural lang sa Pilipino may diabetes, pero naka-maintenance. Pwede ka magkakaroon. okay. Actually, first time ko ma-experience na sumakay sa electric taxi. Kesa sa taxi. Exactly. Tapos ang hanap ng ano, ang hanap kasi din sa inyo, sa mga taxi especially, boundary. Eh may basic na kayo. Kaya pala. 2,000 o baka 3,000. Wala kang incentive eh kung paunti-unti ang ano mo, biyahe mo. Tapos paluloban ka, uuwi ka sa hub. May oras sa pag-uwi mo dun sa hub. Nawala sa'yo.